Hello guys, so good morning. For today's video, ang i-discuss natin is about our experience for 3 years ng Changan CS35 Plus. And at the same time, natapos namin yung monthly amortization namin also for 3 years. Kung ano yung process para makancel yung encumbered. So, let's go. So far naka na tayo 28,000 kilometers for 3 years. Sobra 3 years na pala kasi ano na ngayon, October 26, 2025. So, accessories na nalagay natin ito, Android head unit. So, may GPS na rin yan, external, para maka-navigation ka kahit offline. As long as may mapa ka with GPS antenna. So, parang ano na rin, Android or Apple CarPlay. Android lang, power supply. Sa Lazada ko lang din ito nabili. Power supply, tapos Type-C dito sa may 12 volts cigarette socket. So may kasama na yung rear camera sana, tsaka front, andito yung front camera niya. Yung rear camera ko na kinabit para walang maraming wiring kasi meron naman tayong rear camera. Ang purpose ko lang talaga is may Android head unit ako, parang naka-tablet, pwedeng mag-YouTube lahat. So, kamusta siya after 3 years? 28,000 kilometers. So, proper maintenance lang, yun lang. For the experience, since day 1, puro smile ang binigay sa amin. Walang pinagbago ang performance, lalong gumaganda. Matipid pa rin kahit papano. Dahil kahit yung mixed traffic siguro 11 kilometers per liter. Hindi ko na na-experience yung Manila or Cebu traffic. Pero yung normal lang dito sa probinsya, Cagayan de Oro, Zami City, ganun. Mix. Kung highway lang, mga 14 or 13. Kung mix, yun 11. Kung sobrang traffic, mga province traffic, 10. Yun, 10. Hindi na baba ng 9 yan, 10. So yung mga scratches lang meron sa exterior. Sa interior, ganun pa rin. Sobrang ganda. Decente lahat. Dito na lahat, binigay na ni Changan para sa atin. Sa alaga lang, laging linis, vacuum. Di ba din yung mga small scratches, ayaw mo no? Kasi normal lang yun, huwag masyadong overcare. So, since 2022, sobrang high-tech na, advanced na siya kasi meron ng 360 camera. May automatic cruise control, ito. Set mo lang yan kung ilang speed, tatakbo na yan. Tapos may automatic electronic brake, yan. Parking brake. Tsaka collision, anti-collision din, ganun. Advanced, ACC, collision warning. So, madidetect niya, tsaka departure lane. Mag-alarm din yan kung malayo ka sa lane. Ang main points lang talaga na nagustuhan ko dito, na wala sa iba, kung meron man sobrang mahal na. Kasi basic na basic sa kanila yung mga automatic lock pag speed 30 km per hour. Tapos kung mag-lock ka ng pintuan, kahit bukas niya lahat. Pag mag-lock ka, like for example ito. Yan. Pati side mirror naka-close. So buksan niya lahat. Yan, automatic. Close. Panda rin. Automatic. Kaya Changan yan. Especially yung 360 oh. Yan, sobrang na yan. Binigay na sa atin lahat. Ganda ng features, safety features niya. Yung aircon niya sobrang lamig. As in sobrang lamig. 23 lang pero sobrang lamig na. Tapos yung bilis niya kung uminit na yung sobrang makina, pati turbo after 1 hour na biyahe or 2 hours siguro. Yun, sobrang maramdaman mo na yung liksik niya. Kahit sinong nasa harap, kaya niyang habulin. Kung kaya din ng guts niyo, syempre. Tsaka safety first palagi. So ang negative ko lang dito dahil yung sobrang bilis mo, taas ng RPM, mga 2,500 pataas. Nangangamoy siya. Yun ang problema ko talaga, nangangamoy siya. Ginagawa ko lang, buksan mo lang yung pintuan, pasok yung fresh air, mawawala din. O yun nga lang, sobrang niya, maamoy, mabaho, sakit sa ilong. Yung gulong nito, ganun pa rin, pero tansya ko 2 years more papalitan na or less than 2 years. So tama-tama, more or less 5 years or 4 to 5 years papalitan na. Tibay, wala, di ko pa na, hindi pa na rotate, hindi nagwawagol, hindi nagwa-vibrate. Tuling, 120 pataas, kaya-kaya. Walang vibration. So basic maintenance, brake pad, napalitan, spark plug, yan, normal lang yun. Air filter, aircon filter tayo lang ang magpapalit dahil makita man natin kung madumi na. Battery, canister, napalitan na. So ito yung 100 unit natin, automatic yung time as per GPS settings. Ayan. May Google Map. Basta installan mo lang kahit ano, parang Android. Parang ayan lang. Ayan, dyan na lahat. Time, yan. Dito na yan, camera, gusto mo i-record yan. So suggestion ko lang, as much as possible, wala kayong babaguhin, yun lang, ito. Kasi kung camera, meron naman kompleto, 360. Huwag yung papalitan yung gulong or exhaust. Keep it all stock, yun ang nararapat. Tsaka kung magpalit ng pisa, kung ano lang din ng pisa galing sa Changan. Para
for longevity ng unit natin, lalo na pag Chinese, medyo manibago pa tayo ito, hindi guys sa Japanese. Maraming piece sakit saan, aftermarket. So old stock lang. Pangalawa, bakit old stock? Dahil kung ma-implement yung motor vessel inspections system na isasalang yung unit natin sa LTO, tapos inspection nila lahat, kung hindi according sa specs, ano nila yan, re-remarks, tsaka baka dagdag sa ano natin yan, violation. So keep it old stock, yun lang. Another features ni Chang'an na nagustuhan ko is nasa remote key lang din. Kung gusto mo buksan galing ka sa labas, buksan mo lahat ng ventilation, yung mga bintana, lahat, sunroof, automatic yan. Long press mo lang to, long press na mga 5 seconds, bubukas yan. So anong advantage is na mapasingaw mo yung init sa loob ng mabilis. So pagpasok mo, wala na yung sobrang init na feeling. Saka at the same time, delikado yun dahil lahat ng mga plastic natutunaw yan, nag-create ng toxic fumes. So delikado, sobrang delikado. So para sa safety nyo natin ng mga tao na sa loob, mga bata, bago pumasok, pasingawin, long press mo lang to. Yan. Tsaka kung paandarin mo siya na nasa labas, ito long press mo lang din to, ito. So kung may katanungan pa kayo about sa unit natin, mga curious, baka isagot ko sa comment section. So proceed na tayo sa papeles. Ito, papeles. So paano pumunta sa para matapos yung papeles niya, ma-transfer na. So una, pupunta tayo sa bangko kung saan tayo nag-loan. Punta kayo sa una sa bangko, ito ibibigay nila to, ito lahat. Bigyan nila sa inyo lahat, ORCR lahat. Pero mine encumbered pa nakalagay. So kung titingnan nyo, sobrang laki ng CB nyo, 854 pala yung cash nito. 854, kung mag 31,000 ka sa 3 months, 3 years. So 400 din yung patong sa bangko. Malaking kita niyo yung video talaga. So yun, ibigay nila sa inyo to. Ngayon, punta tayo sa register of deeds kung saan ka nakatira. So kung saan ka nakatira register of deeds, punta po kayo doon, ibigay ito, bayad kayo ng less than 1,900. Mga 900 plus. So ito siya. Punta kayo sa register of deeds, ito 960. After, normally 1 week lang sa amin dahil maliit lang na lugar to. After 1 week, i-release na to. So yun lang, pagkatapos yan, proceed na sa LTO for cancellation. Yun lang, tapos na. Dahil September natapos yung amortization. Tapos last May 2025 yung rehistro, dapat nag-overdue. I-approach nyo lang yung pinakamalapit na LTO, tapos sabihin nyo na mag-extend kayo dahil ngayon lang natapos yung amortization nyo. I-extend nyo until next May. So ang binayaran namin nata nun 1,000. So may ibibigay na OR, andun nakalagay na until valid siya until May 2026. So by next year 2026 i-renew na lang normally na parang out of warranty na siya, out of 3 years free registration. So normal lang na rehistro din, punta kayo sa LTO. So kung mangyari sa inyo yon na magkaiba ang due ng registration tsaka yung due ng amortization, i-synchronize nyo lang. At saka yung mga nagpo-problema pala about sa kasa na nagsiraduhan na, gaya sa amin dito sa Cagayan de Oro, nagsara na sila. So meron naman tayong mga OEM parts, kompleto naman tayo. So okay lang na ipagawa natin sa labas yung mga reputable auto shop. Doon may ipa-PMS, change oil, kung ano, depende sa nakalagay sa maintenance booklet, sundin nyo lang. So kung may original parts kayo, madali lang yan kasi papalitan lang nila yan, plug and play, change oil, etc. So yun ang ginagawa namin, so no problem at all na walang kasa. Lambot to. 635, Chang'an. Ang layo, wala. Grabe, hindi. Walang sense of baliko. Grabe tigas. Ayaw nga press. Ito, lambot. Wala, tigas. Ito.